Ako pa rin po si MJ Felipe, your host for tonight. Before we proceed sa ating Q&A, sa ating cast and the creators of this movie, we'd just like to acknowledge a few people na kasama natin ngayon dito sa Dolby Theater. The president of the Idea First Company, Direk Percy Intalan. Hi, Direk, where are you? There you go. Also joining us is our VP for Corpcom dito sa ABS-CBN, Mr. Kate Choa! And of course, our team ng Star Cinema. They're all here. Vico Del Rosario. Everybody's here. At syempre ang ating mga kasamahan sa press, our vloggers. Thank you so much for joining us tonight. Okay, bati muna tayo. Quick hi and hello sa ating mga kasama. Let's start with Jumbo. Magandang gabi po sa lahat na nandito at saka sa mga nanonood. Hello po. Jumbo is one of the writers of And the Breadwinner. Is also joining Jumbo is Daisy. Hello po, good evening po sa lahat. And of course, ang Kid Wonder ng It's Showtime, Argus! Hello po, magandang gabi po sa inyo! Ang galing naman. Ito, masarap interviewin mamaya. Mataas ang energy. Via! Paano po susundan niya? Hello po! Good evening po sa inyong lahat! Hello po, Thank you, Via. Miss Malu, of course. Please greet everybody. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, parang alam ko yun. Parang naaalala ko yung sound na yun. Sorry, nadulas. Ay, nadulas. Nadulas. MC! Magandang gabi po sa lahat. Hindi ko machipo. Naku, mahihiraman kayo ito. Iba-ibang sound, ha? Lassie! Good evening. Boboy! Grabe naman yun. Hello po, good evening. Yeah? Ay, Padelay! Gladys! Yun na nga, magandang gabi. Tsaka sa mga live streamers natin, go. Pinangalang ganyan, nakalaya ka na ba? Uy, hindi naman. Jom lang kayo naman! Ito naman ito mga seryoso. Jom! Ano po, magandang gabi po, Joey Gary po. Ang breadwinner ng Makati City. Oy! Of course, Direk June. Paano ka ngayon dito, Direk? Wala lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for your gift of And of course, Miss Eugene Domingo. Good evening, everybody. I'm so glad to be back home here in the Dolly. Yeah! Sweet madam na madam. Oh. And of course, Vice Ganda! Maika sa mga blooms. Oh, Magandang gabi po sa inyo lahat. What's up, Padang people? Sa mga nitong ponies ko dyan, hello, I love you. Sa lahat ng mga timbahay na manonood kayo sa streaming, hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Bago tayo mag-Q&A, at malatag na natin muna yung mga characters that you portray in the movie. Argus, ano bang role mo dito? Siya po kong anak ni Tatay Bipoy at ni Nanay Mayet. So that's Jong and Gladys. MC, Joe and MC. Why not? Pero si Joe yung tatay ha. Hindi naman may kakaila yung mata ni Argus sa akin. Gladys, so you're the mom? Ay, may kakaila yung mata ni Argus. So nagpa-botox lang si Argus. Yan, ako naman si Mayet Salvador. So, sister-in-law ko si Vice and asawa ko si John as B-Boy, ang kapatid naman ni Vice dito sa movie. B-boy. Alright, Via, what's your role? Ako po si Paeng. Paeng ang name ko. Kaya papaihan ako, pero doon sa palabas, ayan. Of course, Paeng, pinsan at tagapangalaga kay Mom C. Mom C, Miss Malu? Accent po sa first syllable, ma'am. Ma'am. Ako po ang ma'am ng ating breadwinner at ang iba pang mga kasama sa pamilya. Ayun. MC Lassie, anong role niyo dito? Actually, love interest po ko ni Kokoy. Ay! Alam niya? Hindi niya alam. Actually, ako si Jovi rito at Jovi? Jovi ang name ko. Oy! At best friend ni Bambi at asawa ko po si MC rito. Makaasawa ka naman. Totoo ba yun? MC? Ako si Easy rito, mag-partner kami rito ni Lassie at syempre kaibigan ni Bam. Asawa yun, but party baka akala magbarka magkasama kayo sa Sige, negosyo. mag-asawa kami para pwede hiwalayan. Kasi may isang eksena rito patutunayan nilang mag-asawa physically. No way!
si Dion? Yes! Ay! Madilim naman daw. Nakakaloka. Pakoy, it's your role. Ako dito si Boy, isa sa mga kapatid ni Ate Bam. Ay, siya, of course, Mr. Gert. Yes, ako naman si Ate Baby, ang nakatatag ng kapatid ng character ni Vice. Siya si Bambi, so abangan nyo yung dynamics ni Bambi at saka ni Baby. Sa trailer pa nga lang, yung teaser trailer, parang may kakaibang dynamics sa kayong dalawa di ba? Bambi, hello? Yes, ako si Bambi dito. Ako po ang breadwinner ng pamilya Salvador. Ako po ang paborito na kapatid niya, ni Baby. Paborito niyang mahalin nung bata kami, pero paborito niya rin kaaway nung lumaki na kami. Ayan, ako ang tagapagtaguyod ng Salvador family, na mahal ang nanay niyang si Moms. Alam mo, habang dinidescribe mo na, parang nagkakaroon na ng color yung yung dynamics yung dalawa ni Okay. Pero mula sa launch ng official poster at yung teaser trailer, eto na, ang inaabangan po ng lahat, the global premiere of the official trailer ng And the Breadwinner Is. Ready na ba kayo? Just so you know, this is the first time that we're launching it. So, sabay-sabay natin siyang mapapanood. Mga kapamilya, please watch this. Ganito naman talagang buhay natin dito, di ba? Walang guarantee. Kaya ako, uwi muna ako ng Pinas. Number. Sa lobby ko na sa ilalim ng radio siya! Hindi yung bahay namin. Sorry, ate. Sabla ko yung bahay. Wala mo na pagsabi sa akin kung ano talaga nangyayari dito. Mayat yung huling nag-usap tayo, sabi mo ng sarili natin pa. Pati ba yung hindi totoo? Sino ba to? Ano ba yung nakikikain dito? O, tatandaan. Ate, kain sa ka pa! Hindi po. Ano ang alam sa kamay kong mahaba? Wala! Patay na siya. Ay, Diyos ko! Bante! Ate Bambi? Hindi pa siya nakakatawid. Ay! Alam siya! Bakit ako? Ano ka pala talaga, Chen? Ibig sabihin, nasaan pamilya yun? Saan ko kasi sinasabi mo? Hindi kasi ate kanina, dumaan yung agent ng life insurance mo. Oo. Bibigyan daw kami ng 10 milyon dahil patay ka na. Pwede nang mabagong buhay natin. Sige na. Pumapayag na ako magpagkat na patay. Ang gawin ko lahat para sa pamilya ko. This season of giving, give back to your family's hero. Kayo naman ang bahala. Pag-inis ba ng baby? Dali! Yung baby na nakatakas sa mga responsibilidad sa pamilya, paano yun? Anong pinagpuputok ng butsi mo? Na iniwan ko kayo. At sinalo mo at naghirap ka. Kung mahirap sa'yo, masyado kang mabait! Pero kung nagsabi niya, dapat isa lang nagtatagoy ng pamilya. Ba't hindi pwedeng tulong-tulong, bakit? From June Robles Lana and Voice Ganda. Ano yung silbi ko pagkatapos kong maging breadwinner? Katakot yung nakinig ko. Ako to. It's December 25. Grabe. Quick reactions. Quick reactions. Anybody from the cast after seeing it? Quick reactions. Who wants? Kita mali. Ang pangit ni Lassie. Wala pang botox. Wow, ah! So may botox na to? Kita mali. Ayan po. Yan na nga. Saglit lang yun, ano? Pero tinamaan ako. Pero tumagalpak din naman ako sa huli. Kasi pangit nga. Who else? Sino pa gusto Gladys? Reaction after Yeah, seeing? mixed reaction, syempre. Patatawa. Tama-tama, patatawanin ka. Pero, oy,
may tama. Tapos biglang, akala mo, yun na, di ba papalakpak na tayo, biglang may pahabol, uy, nakakatawa na naman. So, talagang very entertaining. Sa teaser pa, trailer pa lang yun, kaya sana po talaga, panoorin niyo po talaga lahat. Tumiyak si Coco. Ang ganda kasi, no, parang bumalik lang sa akin nung panahon na nagsushoot tayo, parang kailan lang. So, ewan ko, parang nabubuo na, ang tagal-tagal talaga mag-December 25, yun yung feeling talaga. Pero yun nga, no? Parang hindi mawawala yung pagkapatawa. Pero yung scene nyo pa lang na dalawa, ha? Yung tumalikod ka ulit, bigla kang humarap, sinigawan mo. Malala yun. Malala! Malala yung scene na yun. Yung tumalak si Uge. Sobrang lala. Abangan niyo yun. Wow! Malala rin ang inabot ni Kokoy dun sa scene. Okay, simulan natin kayo. I have the questions. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa press na nag-submit ng inyong mga tanong. Ako na po ang magtatanong ng mga questions for our cast. Let's start off with Vice Ganda. The question is from Marinel Cruz of Inquirer. Ang tanong niya is, while breadwinners take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ko ready doon. Ano ba? Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging, yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung, di ba marami namang hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero, marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka, at alam na alam mong wala kang maaasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi, at wala kang mapagsabihan, at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkakos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko. Kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pang nakapasan sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog, hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko. Kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya kung nagte-therapy ako. Tama. Diba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo, nagte-therapy ako, I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right. Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung ganon. So, yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangang mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you, Vice, for sharing that. Gusto ko curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinners? Akala ko sino pa yung nagte-therapy. Pwede din naman. Sinong breadwinner sa ating cast? Uge, Tita Malu. Before, kumbaga Before, at some sa point. parents ko. Ako dati, pero ngayon si Sarina na ang Tama. Hindi niya alam. Akala ni Sarina, naglalaro lang siya, pero breadwinning lang yung ginagawa. Hindi na siya breadwinning na yun. At Uge, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo
medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon gusto mong sisihin yung pamilya mo, ba't tayo ganito? Ba't masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi ko, pero hindi ka pa rin makakahindi. Talagang tutulong at tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin Tama. Pag nakakatulong ka iba yung feeling complete, alam mo yun? Nakikinig But nga. just to clarify yung nag-cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobra akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Right. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin nila ako inuobliga. Marami kasi kung issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung nag-artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung, actually, ang gaan nung pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki yung pinoprovide. Pero hindi yun obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra ngayon. I was about to say nga kanina, nung nagkasalta si Ate Uge, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, kasi some people might think na, uy, baka burden. Hindi lahat. Yung iba naman sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin Diba? May ganon, no? Sino pa? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula akong ng pagiging breadwinner, bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko rin problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam kong kaya kong diskarte ng lahat ng pangangailangan nila. So, nagtrabaho ako. Ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, naitaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ang pamilya ko. So, nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin ngayon, sinishare ko na yung blessings sa kanila. Galing. Congrats, Lassie, Ang ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko, pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakatira kami sa pinsan ko, gano'n yung mga time na yun. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa EBS, diba, through Maraklan. Tapos sabi ko that time, pasok ng nagkasakit na yung father ko, sabi ko, parang sa kanta ng SB19 talaga na ako nang bahala. Yung gano'n. Gano'n din, voluntary, hindi nila ako inobliga, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, napag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. And thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Our next question, Marnel, is for Eugene. What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Are you currently in an LDR? Kasi siya na apelido. Diba, no? What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Gusto niya yan pag yung topic. Gusto niya yan. Oo, kahit sa shooting, minsan naiinip pa siya, parang kailan pa mabubuksan yung topic tungkol sa pag-asawa ko. So, ayan. Katulad din ng pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. So tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buong-buo yung puso ko, parang sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Hirap na sagutin talaga to. Ang hirap ba daw yung LDR, sabi ni Marinel? Anong ni Marinel? Yes, mahirap ang LDR. Maraming... Mahirap daw kasi video-video lang, di ba? Kailangan ako tignan
magbibideo ka na, tapos magtatagal ka pa ng bra, tapos isa lang hawak yung cellphone yung gano'n. Nahihirapan daw siya. Delikado itong pagsagot na to. Oo, mayroon mag-LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Creative kayo, makakamping ko kayo sa finish line. Ang mga breadwinners talaga, padiskarte. Oo! Yung ibang pinakamahirap na diskartehan niya, yung baba. Thank you again. Maraming salamat. Next is from Natalie Tomado, Philippine Star. Vice, a question niya for you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members kung meron? And any particular special reason that made you excited to work with them? Especially the first-timers. Simula pa lang, actually wala pa kami buong concept. Ang request ko lang agad talaga, si Gladys at si Joe. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin, lahat kami gusto namin, hindi lang siya comedy movie. Gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong. So, hihingi ako ng depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si Jong yun. Kasi very close ako sa kanilang dalawa. As alam ko, ang galing-galing nila sa drama. So, hindi ako mahihiyang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila ako. Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka-join. And then, promise, si Direk June kasi, syempre may personal relationship siya. Si Direk June, gumamit ng friendship card para kunin si Uge, kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa, kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko, ayoko, kasi meron akong gusto na yung dalawa kaming bida. Kaya ayoko muna, kasi una, nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko, nahihiya naman ako yung support, di ba? Gusto ko dalawa na kaming bida, yung parang... At saka sabi ko, kung makikita na kami rito, baka ma-preempt yung plano ko. Gusto ko may pasabog kami dalawa ni Oge, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula, yung gano'n. So, ang generous niya. She didn't mind na, support ko si Vice, okay. Ganon, kaya ang masyadong mahal, tag dito, itong pelikulang to talaga, natatouch ako tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya iba yung pagmamahal nila, iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe sila sa akin dito. Grabe nila ako minahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang lahat sila pre-project nila ako. Lahat from the director to my co-stars. Parang lahat sila may project sa akin. Parang pina-project nila ako. Yung gusto nila, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula. And with that, Direk, ano yung gusto mong makita namin kay Vice sa pelikulang ito? Siguro ang pwede kong ikwento is how I approach the entire shoot, with this being our first collaboration. I already mentioned this earlier that I just really wanted to be surprised. And during our first shooting day, I remember that I think I was able to capture, it was just a 5-second close-up of Meme as Bambi. And when I caught that, I felt napaka-authentic. I suddenly felt that Bambi is alive. Nakuha talaga yung core ng character. Kasi syempre nung nagsisimula, ano ba to? I know what's expected from me to come up with a film that's entertaining, but at the same time fresh, but at the same time, it should be a true Vice Ganda movie, but it has also have to have my own touch. But it's a lot. Parang the pressure was there, but on that first day, I let go of the pressure and I just decided to embrace the process. Kasi nakita ko yung authenticity ng character and I felt that if we could just stay true and stay grounded to this authenticity until the end of the filming process, we might be able to come up with something special. And I think that's what we were all able to achieve. A story for the family, and in terms of how the audiences are going to see Meme, I think they're going to see Meme in a new light. Familiar pa rin, ito pa rin yung Vice Ganda na minahal ninyo, pero mas marami pa kayong mamahalin sa kanya ngayon. Doon sa pinakita ng trailer kanina medyo different, naninibago kami na hindi yung from start to finish, puro magkapatawa. Ayun, hindi. May away, may drama.
So, Nakakapanibago talaga. nakakapanibago. Nakakapanibago. Sa script pa lang nung nabasa, nakakapanibago. Sa set, nakakapanibago. Ibang-iba. This is a brand new experience sa akin na napakaganda. Yung babagin mo na yung script, I wanna go to Jumbo and Daisy. Meron pa kayong pinattern na tao? Meron pa kayong inspired ba to by true events? Aminin nyo na nabuhay nyo yun. Ano ba? Jumbo? Actually, totoo yung sinabi ni Meme. Pinaghalo-halo lang namin yung mga parte namin para mabuo si Bata. Pero kasi OFW siya eh, di ba? So, did you have to interview yung mga breadwinner na nagtatrabaho abroad? Yes, we did a lot of research and interviews. Marami kaming nakausap ng mga breadwinners na international Filipino workers din. Right. Just like Bambi. Then, nung naririnig namin yung mga stories nila, very heartbreaking, heartwarming, at the same time, very inspiring. Kasi iba-iba man yung version ng kwento ng mga breadwinner, iba-ibang businessman, lahat nagmumula sa isang bagay, pagmamahal sa pamilya. So, that's very empowering. At ang sarap palang magkwento ng mga kwento ng breadwinner kasi kadalasan hindi yun na pag-uusapan. Thank you, Jumbo. Daisy, you wanna add? Siguro add ko lang din na nung nag-i-interview kami, I was expecting na makakakuha kami ng kakaibang breadwinner story. But as it turned out, halos lahat ng breadwinner, pare-pareho ng pinagdadaanan. And siguro, nung na-realize namin yun, parang ang sarap palang ikwento nito kasi walang nagkikwento na kung titignan mo, sabi ko nga nung una nating media con, pag nasa brainstorm room kami nila ate at saka nila direct, sharing ba to o brainstorm? Kasi parang lahat may common denominator na yun yung trinay namin i-explore dito sa And the Breadwinner Is. Alam mo, mukhang matatawa kami pero talagang ma-antig din kami dito. No? Kasi ano talaga siya, kaya sobra siyang relatable kasi kwento namin. Yun. At kwento nyo, at sigurado kami kwento ito ng kakilala nyo at malapit sa inyo. Kwento nating lahat. Hindi siya malayo sa bahay, hindi siya malayo sa realidad, hindi siya malayo sa alam ninyo. Kaya lahat tayo makaka-relate. Imposible wala tayong kilalang breadwinner eh. Diba, no? Ang follow-up question ni Natalie is also for you guys. I've noticed that your past MMFF films have been a platform for the hottest and most promising love teams. Can you share ano yung nakita mong strength and unique charm ng Maton or Snoreen? Charming naman talaga sila. Nag-work yung kanilang partnership dun sa mga una nilang mga series. At saka, magaling talaga. Maris is very talented. Diba? Hindi natin pwedeng i-discount yun o disregard. Talented talaga si Maris. Si Anthony Jennings naman, hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brilyo pag pinapanood nyo sa screen. Kaya nung sinabi ng management at ng star na isama natin tong sabi ko, let's go. Sabi ko, isama natin sila. Go ako agad. Kasi kahit si Maris, noon pa yan lagi siyang kasama sa movie ko pero hindi natutuloy. Alright, thank you guys. Our next question is for Direct June from Chad of Manila Feed. Marami na kayong hit comedy movies pero Direct, how different or challenging ang gumawa ng isang vice ganda na pelikula? And why it took you so long before kayo nagkatrabaho? Before nyo gawin ang movie, ano ang request ni Vice sa'yo? So it's a three-part question, no? So yung una muna, how challenging is it? It is. It's definitely challenging because we're telling a story that is going to reflect the situation of so many Filipino families. But at the same time, we want it to be entertaining. And at the same time, siguro, more than anything, my concern was how do I help Meme embrace the character in a way that she's also going to feel very comfortable. Because she confessed this to me, and I know that from the very beginning, meron siyang hesitation, meron siyang fears that she's going to be working with this brilliant cast of dramatic actors, and she's going to be involved in a lot of intensely dramatic scenes. But believe me when I say that Meme is a brilliant actor. Hindi niya lang na-realize yun, hindi niya lang pa na-embrace yun. And kasi paniniwala ko, and this is something I always say in my workshops, when you witness a comedian cry, is
is also the time that you witness true devastation. Alam niyo, yung kapag isang komedyante ang nagpaiyak at naiyak ka doon, mawawasa ka. Parang si Tito Dolphy dati, ilan na naman yung dramatic films niya, di ba? Tatay Kong Nanay, Markova. But those are the performances that stayed with us. And si Meme possesses that same kind of power. And as Bambi, she's funny, she's delightful, she's really funny. But at the same time, she's also heartbreaking and affecting. And to be able to balance those extreme emotions, it's no joke, hindi madali yun. And I can honestly say that Vice Ganda delivered and accomplished it with absolute mastery. Pero Vice, ang tanong, were you scared to get out of your comfort zone? I wasn't scared to get out of my comfort zone. I was scared to not deliver. So okay okay ako lumabas. Ang kinakatakot ko, yung hindi ko ma-deliver at hindi ko mapanindigan. Kaya I had to make sure na ma-deliver ko to at papanindigan. Kaya kalakip nung takot ko, kailangan kong kumilos. Kaya nag-request ako kay Direk June. Ano yung request ni Vice sa'yo? Yun ang tanong dito, before nyo gawin yung project. Nag-workshop ko na. Nag-workshop What kind of workshop? One-day, one-on-one workshop. Okay. Yun, kasama siya and si Tita Malu. Sabi ko, hindi ko kayang humarap dito sa mahuhusay na mga aktor na to nang wala lang, nang yabang lang yung bit-bit ko. Hindi. I was so insecure and I thought it was okay. I acknowledged my insecurity at sabi ko, I needed to do something kasi alam ko namang merong lacking sa akin eh. Diba? Kaya ko na magpataway, gamay na gamay ko na yun eh. Diba? Kaya kong mag-active, kaya kong sumama sa pag nagbe-brainstorm sila at meron ako maibibigay. Pero yung drama, this is something new. Kaya kailangan, simulan ko siyang maunawaan. Kailangan meron akong matutunan. Kailangan meron akong maihanda sa sarili ko, sa katawan ko, sa utak ko, para pag dumating ako doon, hindi puro yabang lang yung bit-bit ko. Kaya it was a humbling experience kasi I knew for a fact na since day one, nung nakasama ko silang lahat, hindi ako pinakamagaling sa set na yun. At kaya kailangan kong atupagin yung matulungan ko yung sarili ko para at least makasabay man lang sa husay nila. Tita Malu, baka pwede ka mag-share? How was that workshop with Vice? Napaka-special. Dahil ako. Oo, kasi alam mo yun, parang paghuhubad ng kaluluwa. So, maganda yun. Unang-una, ang ikinatuwa ko talaga, alam mo yung pagiging makatotohanan. Yung pag-amin sa ano ang meron ka ngayon, anong strength mo, anong weaknesses mo, ano ang gusto mong gawin. So, it was a choice. It was a decision. And thank God that I am instrumental, no, sa kanyang pag-explore, sa kanyang discovery. At yun, ramdam ko talaga yung kailangan kasi yung kaibuturan, yung honesty, kasi lahat naman dyan kailangan manggaling sa isang katotohanan. Lumabas yun. So, doon talaga nabuksan siya kung madali yung comfort zone. Then it became uncomfortable kasi may uncomfortable moments sa workshop. Pero na-transcend, nalampasan at nakikita natin at sa tulong din, syempre, andun din si Direk, yung path na nagabayan ng mahusay, ng malinaw, mahusay at buong damdamin at totoo. At alam ko, nagtagumpay talaga sila. At makikita nyo yan, pagdating ng Pasko, yung revelasyon na yan. Nice! Sa bagong Vice Ganda. Kaya ang sarap din na, ang swerte ko kasi, bago pa gawin yung pelikula, nandun na si Direk at saka si Tita Malu to equip me bago ako magsimula. At sobrang laking biyaya na hindi lang ko siya kasama bago gawin, kasama ko siya habang ginagawa kasi nasa cast siya. So nandun siya to guide me all the way para abangan yung mata ko, abangan yung kinikilos ko, abangan. So nandun siya, kaya napakaswerte ko. At ang swerte ko rin na siya yung tumulong sa akin, siya yung nag-workshop sa akin. Ang swerte ko sa kanilang dalawa. It was very hard at that time.
It was very hard. Yeah. Tapos na. Nagawa na. Nagawa naman. So, Kasi okay nagsashare na. naman, kasi nung sinabi niya yung paghuhubad ng kaluluwa, parang, nung nag-workshop ako sa kanya, that was the time I was about to restart my therapy. Yun yung time na magsisimula ulit akong mag-therapy. So, nung winworkshop niya ako, durog ako ng mga panahon. Durog ako, pero hindi ko siya na-address. Durog ako, pero hindi ko siya nakikita kung gaano siya kadurog. Natulungan nila ako dun sa workshop. Kasi nailabas ko yung mga nasa sa loob ko na nandito lang, hindi ko napapakawalan kasi hindi ko alam kung paano. So, natulungan din nila ako. Natulungan nila ako. Kaya mahal ko to kasi lahat sila, kasi hindi ko lang sila nakasama sa professional. Personal talaga yung nangyari sa amin dito sa The Breadwinner is, kahit yung shooting namin, yung paggawa ko ng pelikula, naging bahagi siya ng therapy ko. Kaya maraming salamat. Ganda. Natapos ko yung pelikula, na napakaganda. I thought we were very successful doing the movie. And also, naramdaman ko na ang successful ko din na nagawa ko yung therapy ko habang ginagawa ko yung pelikula ito. Parang pareho mo siyang napagtagumpayan. Kaya thank you, Lord. Thank you! Alright, before I go back to Jumbo and Daisy, no? Jong, may tanong lang dito na may bardagulan ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa trending na kulitan niyo sa Showtime? Parang mas may bardagulan ng dalawa. Si Ate Baby. Talaga? Oo, mas sila. Oo, on and off. Oo. Pero meron din kami. Meron din. Pero mas yung seryoso. Yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa Showtime eh. Yung paano kami seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi si Lassie nakikita namin nagbabardagulan kay ni Vice eh. Kami ni Vice na may bardagulan, pero kami, love. Ay, seryoso yung namin. Yung pag-ibig namin sa isa't isa. Kasi nga mag-asawa sila dito. O, diba? Sabi ko sa inyo, comedy to eh. Kasi nga mag-asawa sila. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Yung gano'n. Grabe naman. Pero malala, yung bardahan din, malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama mo sa mga major. Masyado kasi ako mabigat para sa aeroplano. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan. Sabi niya, dito na lang ako sa Taiwan. Yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright, going back to Jumbo and Daisy, no? Parang, ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano nyo pa yung nilapan? Nung binubuo namin yung kwento, medyo naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi nga, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, ang sinagot ko, ako, siguro kaya ko magpanggap na patay para makakuha ng life insurance money. Kasi di ba, minsan pag short ka, para kung ano na yung tumatakbo sa isip mo, pwede mo ibenta hindi ko, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yun at yun, nakagawa kami ng isang magandang istorya. Ako, simple lang. Pag payday kasi lagi kaming gipit. So parang, ano ba ito? Lagi tayong gipit. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yung lahat sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin, we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate, kami yun, kwento namin yun, kwento na natin lahat yun. So yun, hindi talaga kami lumayo. As in parang, pag sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. Tapos sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gipit pag painting. Oo.
parang ang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nila matikman na tikman nila, di ba? Hindi pa yan sa payday dahil. Naka-breath lang to. Bread lang yung kinain nila. Uy, pero ang ganda nun yung payday. Totoo yun. Yeah! Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung baka pagdating ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng, ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yun nasabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo? Masaya po siyang ka-work. Nakakatawa po siyang ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mommy Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman, po mabait sila yan. maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka talaga, binibigay nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din nilang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Pagkatapos ng eksena na, pack up, sabi ni Direk, pack up! Pumunta yan sa tent ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Yung title sa kanila. Pati shots ha, sinasabi ni Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulot. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay, Kokoy, ito naman, bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set? Ano saan mas masaya? Sa set namin o sa set mo sa ibang pelikula? Charot! Charot! Masaya eh. Walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang tense. Lalo na kapag nasa set na kami. Oo eh. Tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento eh. Actually, wala na nga natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Nay Gladys, magkikwento siya. Tapos may input sa ganito. Ay, oo nga yung ganito. Tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input. Lahat parang komportable kasi sa set na. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa tent, sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi feeling niya binibidyo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila, so feeling niya daw binibidyo siya. Kasi tuwing magkagano'n daw siya nila, si Lassie nakatingin sa kanya, tapos tumutuloy yung laway dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusog ko yung taping chair ka. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis nga ako doon eh, wala akong pack. Oo, nagbibihis si komportable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng una ni Lassie. Kasi sabi niya, bakit ito yung una ni Lassie, may mga dugo. Uy! Mga pumutok na tigyaho. Ang sabi, sino kumain ba't may sesame seed dito? Uy! Family family. Family Hindi namin ito magkana, katrabaho lang. Thank you, Kokoy. Salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquire.net. Marami nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yun kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako pag Pasko. Parang iba pag wala ako. Kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng celebration ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot pa kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam mo bang trip ko yun eh. Oo. Diba? Ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga manonood, yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman.
Eh, alam ko yung mapa eh. Kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-usapan na namin yung mapa sa Showtime, na na-discuss na nga namin. Nung una kong narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung pag pinapanood ko yung live performances na merong isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal. Na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasmet, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na bakit yan ganyan. Ang tanong lang namin lagi ay yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They are very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo, na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi trip niya pala yun na maging soundtrack yung isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng ikinanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? Direct June. Yes. Kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. Na-encapsulate ng song na yun. It's both bittersweet. It's parang binibigyan natin ng tribute, diba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story. Alright. Okay. Ito, interesting tong question na to. Kasi, my friend, marami makaka-relate dito. It's for, siguro kung sino gusto sumagot. Hanggang kailan ka pwede... Kaya sagutin ni Argus yan. Ay, nakakahusay niyang anak ko yan. Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo? Applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa buhay mo? So I think, isa to sa mga naging debate online, yung until when ka magtataroon ng utang na loob sa pamilya, yung magiging tutulong sa pamilya. So, hanggang kailan? Siguro, who wants to answer? Miss Gladys Reyes. Ito ko agad. Ano? Sayang off-shoulder mo, no? Kung mo sasagutin. Ano ba? Matanggap na ako. The question pala is from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello. Oo. Sasagot ni Gladys yan. Pinaghandaan niya to. Nagpa-cellophane nga ng burgundy ngayon yan. Hindi. Alam mo yan. Talagang makita talaga yung burgundy luma naman. Pa-cellophane ng burgundy. Hindi burgundy tawag dyan. Ano ba? Mahogany cover. Mahogany cover. May natin burgundy. Pero anyway, ako kasi personally, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang yung tawag ko dun eh, di ba? Kasi kung ang pagtanaw ng utang na loob, yung dapat ba kailangan habang buhay mo tinutulungan yung pamilya mo dahil pagtanaw mo yun ng utang na loob sa kanila. Pero kasi hindi utang yun eh. Dahil syempre magkakapamilya kayo, di ba? Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. So para sa akin, more of, ayokong tawagin na utang na loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob. Kung para sa akin, hindi utang na loob, kusang loob. Lalo na kung kusang loob talaga o kusa ka na gusto mong magbigay, masaya ka, nakita mo, marami kang napapasaya sa, hindi naman sa pamilya mo, no? Minsan pati ka mag-anak mo, di ba? Na hindi ka napipilitan, yun kusang loob, masaya ka doon, okay yun. Basta as long as walang namumuwersa sa'yo, di ba? Walang nag-oobliga sa'yo, para sa akin, kahit habang buhay kong gawin yun, kasi kusang loob ko yun. Thank you for that one. Nagpagi ang off-shoulder ko. Lalo na pag naiilawan yung burgundy, no? Ang luma. Hindi, burgundy yan. Nakalimutan ko yung tawag. Chestnut Maroon, something. Ano ka ba? Huwag yung ganyan. Color my hair yan. May kasama pang cellophane talaga eh. Hindi, alam mo, makintab talaga ang hair ko, sis. Oo, iba talaga si Gladys. Si Bia, I wanna ask you, Yes, si Bia, iba si Bia. Oo naman. Nako, ay. We're counting on you, Matalino Bia. yun si Bia. Ang galing, ay, Diyos ko. yan. Ang galing umarte. Oo. Kahit, hindi mo isipin na, di ba, magmula doon sa mga bold movies na ginawa ni Bia. Uy! Oo, iba siya. My God, natapos yung pelikula. Akala ko si Bia Piloso, no? Hindi,
ka ba? Sis, kaya pala nung kinakausap mo siya, parang walang relate sa kanya yung mga tanong mo, no? Kaya pala, Yan, oo. Pero sabi ko, nagpapasalamat nga ako sa GMA dahil ang dami niyang projects na ginagawa, tapos ginawa niya ito, di ba? Thank you so much. Sino? Ano? Bea, ano? Bea Akala ko Bea Bea. Bea yun, Bea Alonso. Bea yun, Bea Ano ka Alonso. ba? International yan? Bea. Broadway nagpe-perform. Broadway? Sino yan? Sa loob. Bea Talihis na. Pero Nakakahiya dun sa cellophane. Hindi ka na cellophane! Beauty queen kaya. Normal yan, Cellophane ni Julia Encarnacion. o naman nagparelax na. Color my hair yan. Ano ba? Di na relax. 90s. Matuwa talaga makitabi buhok ko. Bawiin mo yan, baka akala nagpapaselo. Uy, wala kang masama sa nagpapacellophane. Hindi! Kasi, dahil normal talaga to. Normal na makita pang buhok ko. Ano mo, headline yan bukas sa ano? Laki ng issue. Pa-cellophane para sa video. Pero yes, Bea. Napakagaling sumagot. Tsaka may issue sa buhok. Parang pang-apat na beses na inuulit na, pero ganyan talaga yung buhok. Oh, dali, magaling niya sumagot. Yes, Yes. Sa UP yan nakatira. Pero magaling talaga Magaling sumagot. sumagot yan. Pag UP girl yan. Yes, sa UP yan nakatira. Sige na, Bea. Hanggang kailan? Hanggang kailan daw tatanungin ng utang na loob para sa pamilya? Ay, pakinggan nyo. Ang galing Yes, sumagot. totoo yan. Tama. Dahil Hindi excited ako, arte. Parang nakausap natin sa tende, inabot tayo naman din sa Totoo yan. Mahusay ang talino, malalim. Sagutin mo, gaano hanggang kailan daw tatanungin ng utang na loob? Excited ako sa sakit ni Bea. Ayan daw Excited ang Kinilabutan ako, ang daming learning. Bea sa gitna ka sumagot. Kaya gitna, di ba? Ganyan dahil, ay dahil. Bea! 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 Alam mo, Bea, sa email na lang. Bea email. Kaya yun? Ay, alam ko ba nagsesendan ng ano? Sa conversation na lang. Baka po siguro ito pakapat ano. Ako marunong din kumanta yung kumanta ka. Yes! Actually, gusto ko lang tanongin kung ano po talagang kulay ng ano. Ang pass. Puro ka din. Ano ba yung tanong kay Bea? Gaskell. Ayan, wala. Bea, I think change question. Bea, question ko, magkano rin binibenta mo dati sa set? Ano parang pinalok-alok sa akin? Sa doon, yung mga freelance. Ano yung tanong ulit kay Bea? Yung katulad ng tanong sa'yo. Ayun, hanggang kailan? I think ang kapal na Hanggang kailan ang kinantang selo? Hindi nga cellophane. Ano ka ba? Normal, ano yan? Natural kong yun. Ay, ganyan po. Ano nagpapaliwanag? Sa video, ang kinong talaga. Ay, oo. Dino. Ganyan ka-healthy ako. Ganyan ka-healthy ang hair ko talaga. Alam mo, Gladys, pag nag-trending ang cellophane, alam mo Hindi na. nga cellophane. Kasi na pinatsuwete ng nanay. Dad, pasalamat kami mo yung beauty salon, yung perfect beauty salon sa Color my hair to. Ano ba? Grabe. Pati may kuto dati yan si Hoy, Gladys. hindi. Ano mo sabihin? Hindi lang ganun nanay niya kasi yung kuto, nadulas sa dulas na kami, namatay yung kuto. Bea, sumagot ka na! Papunta na sa buto. Ano yung mahihiling ka? Yung talagang lumapit. Bea, kanta ka muna, Bea. Oh my God, Gladys, may kumakalaban sa'yo. Milo, pumasok ka, Milo. Milo, pumasok ka. Gladys! Milo, pakita mo yung grupo, Milo. Grabe yung inspirasyon na binigay mo, Gladys. Yan ang tunay. Bakit ang pasero, Ito Milo? pala yung bangs niya. Sige na, sagutin mo na yung tanong, Bea. Sagutin mo, Bea. Si Bea yan. Bea si Bea. Sino ba to? Sino ba si Ano ba kasi pumasok dito? Bea? Tagal mo sumagot. Next question nga. Kaya, yung media mo naging sitcom na bigla eh. Ganyan po sa set. Ganyan na ganyan po. O ano, sagot ka ba, Bea, o hindi? Si host ng Pinoy. Sa akin na lang yun na nasasagot ka ba hindi? Hindi ko siya
about ano talaga, establishing boundaries. Establishing boundaries! Nakita niyo yung hati ng buhok ni Gladys, hindi mo may boundaries. Ano ba? Ano ka na sa akin? Bakit tayo? Grabe yung shot ni Kuya! Yung shot ni Kuya! Bakit Kuya? Just yung shot eh! Ano ang problema? Di mo na sinabi yung mukha ko, nagkakati na. Grabe si Kuya, yun just yung shot. Yes, establishing boundaries. And lagi nating naano siya sa sacrificial love. Yes! Sacrificial love. Sacrificial The more love. that we sacrifice, that's how we get, parang rewarded lagi pag may sakripisyo. But when earlier on, pag in-establish mo na yung boundaries mo, that this day will be all about me, kahit na hanggang saan tumagal yan, kasi meron kang araw para sa'yo. Yes! Yes! Very well said. Very well said. Tumayo po tayo. Ang dahil dyan, ay nako, bibigyan ka ng voucher ni Gladys. Bibigyan ka ng voucher sa Color My Hair. Ayan, PH. Para Oh, libre siya. grabe. Talikod ka nila. Grabe yung blouse. Pang catering. Pang catering. Huwag ka magula. Ay, huwag nga. Si Reggie Tolentino. Huwag yung abi ko ha. Ay, yung abi mo, sorry, asawa. Yung asawa mo kasi. Abi, ano na may sasabihin ka? Hindi, pasalamatan mo yung Hortaleza. Siya pala gumawa. Abi, alam ko pala ba pinagtatanggol mo ako? Ano to? Sa set pa ganito kayo? Yes! Kaya. Kaya Kaya siya. ganyan yun. Ako na yung tinitipan nila. Umiiyak yung director, hindi dahil sa usay namin. Sa ulo. Yung sinasabi ko, hindi ko wala natatapos. Ito yun, wala to. Tapos may isang time na parang lagi may kumakanta sa bawat scene. Sabi ko, ba't ganun? Lagi na sa tayo may kumakanta. Yung palaki meme pala, nagdala siya ng sarili niyang May video. video kay ko sa loob ng tent ko. Totoo. Sa totoo po, ngayon parang hingi na kami ng direct sorry, naabuso namin ng kabutihan at kabaitan niya sa set. Naabuso po talaga namin. De seryoso talaga. Diba? Ikaw nga, first time nagalit ka, diba? Kaya nga eh. Diba? Di mo turn Naabuso yung pasensya. Wala ka ng pasensya eh. Ang tagal ng commercial break, yun lang pala yung sagot. Diba? Siya 30 days niyang ininda yun. Pero paano mo yun minanage, direct? Yes, direct. Paano mo minanage yun? Guys, paano kaya na-manage yun? Guys, paano mo yung minanage? Gamit na ako ng mic. Hindi na kaya isigaw sa gano'n. Naka-microphone na siya. Grabe, ang saya nito. Masaya pero manageable naman. Just like your hair, very manageable. Gladys. You know, very soft and manageable. Oh, it's so manageable. Uy, naamoy niyo. Oh, ganyan na lang shot mo. Amoy pang kulay. Pati pang niya. Hindi nga. Hindi ko na. Malapit na. Okay. Down to our last two questions, no? I know! Ay, naghiwakan mo na yung last two question. Sino gusto sumagot? From J of Certified Kapamilya, bilang breadwinner, paano mo binabalanse yung pagmamahal sa pamilyang binubuhay mo at pagmamahal naman sa sarili mo? Via. Okay, ano ko? Ikaw ulit. Total, magaling ka sumagot, di ba? Hindi, I like the fact that Ayaw sir, Via. Nakatumingin na. Oo, bakit nung galit? Hindi, ang ganda nung ano, it started yung Q&A natin with Meme Vice. Being vulnerable and, you know, parang advocate siya of therapy. And as a therapist, well, ayun po, as a therapist, Pamasahe ka ba? yeah. Sometimes as hard, moderate, or light. Yun po. Kung mababayad naman kami bias. Kung wala na si Argus dito, na iba to ni Joe yung joke na yun. Pero dito kasi si Argus ka. Yes, Via. Ayun po. So, ano nga po ulit? Yung paano binabalanse? Binabalanse. As I've said, yun po, yung kailangan, yung burnout po, di ba, sa Pilipinas, usok-usok po yun, yung napapagod ka, nauubos ka. Yeah. Tapos, meron kang mamanifest na lang yun sa nagiging palasumbat ka, nagkikimalabas sa ibang mga channels na masungit ka, pati pamilya mo nadadamay mo, all these things. So, importante talaga na magtitira ka para sa'yo. Para you will, parang revitalize, restart, ganon, rebond. Parang tagline ng salo. Revitalize, recharge, rebond, rebond. Amazing, di ba? Kuya, kasi ganyan siya. Sabi siya, hindi mo na siya. Magandang gano'n, parang bali mo. Revitalize, recharge, Kasi naman revitalize.
pag yung sobra kasi, out of yan eh, outpour of love. So pag kulang ka, half a glass ka, kulang ka, hindi ka makakapagbigay. Or masakit sa'yo pag nagbibigay ka. So mas maganda na puno ka palagi. When you meet your friends, when you have reunion, sa pamilya mo na alam mo may toxic, kapag masaya ka, nakapag-rebound ka, nakapag-massage ka, di ba mas madali yung mindset mo? Kumabalik talaga doon, kasi nga salon is life. So parang kapag fresh ka, bago yung pananaw mo sa buhay, okay ka. Pero kapag pagod ka, di ba iba? So yun po yun, there's you have that boundary that you will set, that you will love yourself. Alright, let's ask the endorser. Gladys. Ilang percent daw ba yung ginamit? Uy, ang ganda kaya sa TV. Tingnan mo, ang ganda Ang kaya. ganda, di ba? Parang Nakakwisip ka. Saan ko kaya yung mukha? Sama mo rin mukha. Hindi ko pa ni Judy ano sumarap na. Sinagantihan ako dito sa... Galit na ganito sa marap-marap sa akin. Kita ng pagkakataon. Bakit na pagkakataon ngayon? Ano ba yung tanong? Tanong mo ngayon. Standard ko. Ano? Gladys, paano daw binabalanse yung pagmamahal sa sarili? Maalala kayo? Ayun na nakakaalam yan. Diyos ko, pare-pareho ba tayo? Eh, siyempre, kung makakaalam kung balansi na ba ito? Balansi sa'yo. Ikaw, balansi ko. Ano malalaki na kayo, no? Pati ba yung pumuprimahin ko? Di ba? Pati ba naman yung problemahin niyo pa? Di ba? Sa palagay niyo ba kung problema niya kayo, nagkaroon siya ng panahon para makapagpariba? Doon pa rin ang ano? Makapag-burger din na cellophane. Doon pa yan? Doon pa rin ang WhatsApp? Di ba? Alam mo, pero tama yun, ha? Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong problemahin ang problema ng iba. Kasi may sarili kang problema. You have to take time, find time, to deal with that problem and to deal with yourself, your life, di ba? Yung gano'n yan. Para mabalanse, kailangan gising ka. Gising ka sa kung anong totoong nangyayari sa'yo. At kailangan marunong kang makinig. Makinig ka sa sarili mo, sa puso mo, sa isip mo. At kailangan din, i-acknowledge mo yung katotohanan na dapat marinig ka din. That's why you have to find your voice para marinig ka. Kasi maraming breadwinners ang walang boses. Kaya hindi sila naririnig. Sana, kaya dun sa segment namin, yung And the Breadwinner Is, natutuwa ako kasi eventually nagkakaroon sila ng voice, nasasabi nila yung gusto nilang sabihin. Tama. Diba? Hindi man masarap sa pandinig lagi, pero kailangan marinig yun eh. Kasi kailangan nating harapin yung katotohanan at realidad. Kaya, yun, dapat marinig ka at marinig mo yung sarili mo para alam natin kung ano na yung totoong sitwasyon natin. Kasi kung di naman natin alam yung sitwasyon natin, paano natin siya haharapin? Paano natin siya gagawing balanse? Ayun lang po. And with that, maraming salamat sa ating cast. Napakasaya. Thank you for making it so much fun. Thank you sa ating Just Jump. Gusto ko may follow-up question kasi ano raw ba binabalanse yung shampoo at saka Ano daw ba mas maganda? Yung hiwalay o yung nasa sachet na magkasama na? Ano mas effective? Matatapos na. Umiinom ka pa dyan. Oy, Gladys. Pag after ito, nagkaroon ka ng shampoo. Ay, nako. Yes. Kaya kasi sabi ko sa'yo, Sisi, sabihin mo talaga normal yan, baka akala lang Ay, sa pero sa selfie. totoong buhay, normal naman talaga. Makita pa boses ng mga boses. Ang buhok ni Gladys. Lalo pa nung na-cellophane. Hindi nga, wala nga selfie. It's normal, it's natural, by call my hair PH. Wow! Alright, maraming salamat sa lahat ng mga kasamahan natin sa press na nagbigay na inyong mga questions. Siguro, why should we watch And the Breadwinner Is? Bakit yun dapat namin unahin sa Metro Manila Film Festival? So, we begin with Jumbo and Daisy, our writers. Go ahead, please. Kailangan niyo unahin, panoorin ang And the Breadwinner Is because this is our beautiful and delightful Christmas gift for you. Daisy? Unahin niyo po panoorin ng Breadwinner sa Pasko kasi yung Pasko yung panahon ng pagmamahal and hopefully pag napanood niyo yung pelikula, paglabas niyo, yakapin niyo yung mga pamilya niyo. Argus, bakit namin dapat panoorin itong movie nyo? Panoorin niyo po ang The Breadwinner Is kasi magdala po kayo ng mga pamunas ng luha dahil ako sigurado po maiiyak po kayo. Yeah. Yes, it's Christmas time, so it's time for you
to labas niyo yung mga family members ninyo and laugh and cry and everything in between. Feel the emotions together. Okay, thank you, Bia. MC. Panoorin niyo po yung The Breadwinner is kasi buhay natin to. Kwento natin yung lahat. Lassie? Panoorin niyo po ang And the Breadwinner is kasi winner ka na kagad din kasama mo yung pamilya mo manonood. Paglabas niyo po, may libreng cellophane. Pero ano ba mas makita? Buhok ni Gladys o mukha ni Lassie? Nag-promote ka na nga. Photo sa cellophane. Nag-promote ka na nga. Tapos yung binotok sa mukha mo, pala kayo makita cellophane mo. Uy, friend! Thank you, Lassie. Kokoy? Please po, panoorin nyo ang And the Breadwinner is dahil panigurado makaka-relate kayo. Ako personally, hindi ako breadwinner, pero nung nabasa ko yung script, sobrang ako nakarelate at apektado ako dito. So, panigurado kayo dito. Yes, kumbaga sa pagkain po, full course, talagang from appetizer, of course, soup, main course, hanggang sa dessert, kumpletos recados po ito para sa buong pamilya. Paiyakin, patatawanin, at syempre, in short po, mai-entertain namin kayong lahat. Tita Malu? Isa po itong paanyaya para magkabikis ang buong pamilyang Pilipino sa tawanan, iyakan, pagmamahalan para sa isang maligayang Pasko. Nice. Thank you, Tita. Joe? Yes, mas maganda kung sasama niyo yung pamilya niyo, buong pamilya niyo na manood dito dahil bukod sa tawa at iyak na mapapanood niyo, paglabas niyo ng sinihan, magkakaroon kayo ng realization at inspiration. And, okay. Seriously, please do not miss to watch. Ano ba? Grabe yung premong yun, parang Oo, kanina pa? Hindi ba ka-roll yun? Kasi masakit pag nilulunod Kasi kasi yung tawang-tawa ako kay yung Gladys. sequence kasi masakit din dito. Ako naman. Guys, help! May pinapasabi si MC. Ano yun? Media kung toto hindi wedding. Uy! Grabe! Video ko to, hindi wait. Hoy, maganda yung suot ni Ate Baby ko. Ayaw ko naman. Maganda talaga. Ayoko lang ginaganong kanila. Tingnan mo yung shoes mo. Nurse po siya sa London. Isa siyang breadwinner. Balik tayo sa buhok. Balik tayo sa buhok. Buhok? Balik tayo. Bakit kailangan buhok? Balik tayo sa buhok. Yung salong... Umat siya. Nilagay ko yung kamay ko sa ilalim ng upuan. Pag ganun ko, wala akong panty. My God! Amoy pagod na breadwinner. Amoy tinapay. Amoy amag ng bread. O, talaga, ito na nga. Sa December 25, mapapanood niyo ang pinaka-importanting pelikula ngayong MMFF. Bakit? Makikita natin si Vice Ganda bilang bagong artista. So, bigyan natin siya ng pagkakataon kasi hindi lang siya ganyan. Grabe yung nilalang mo naman to. Meron pa siyang ipapakita and we are very happy to support you. I am very, very honored to support you. And also, welcome home to Star Cinema. Welcome back. Thank you! Thank you. Basta Star Cinema, idea first, sigurado kayo, sulit ang bawat sentimo, ibabayad ng buong pamilya. Thank you so much. Direk! Karaniwan, pag Pasko lang nabubuo talaga yung isang pamilya. And we look for reasons to be together, ayaw natin maghiwa-hiwalay. And I guarantee you that watching this movie is one reason para magsama-sama kayo. Marami kayong mapag-uusapan, marami kayong makikita, may enjoy ninyo yung time to watch a movie at the same time maiiyak din kayo. So I hope that you please support our film. I hope to see you in the cinemas kasi it's going to be one wonderful experience for everyone. And Vice, welcome back to MMFF. Yeah. Sa mga little ponies ko muna, na dapat sana talaga panoorin yung lahat. Gusto kong mapanood yung lahat kasi I want to make you prouder. Alam ko namang proud sa akin yung mga little ponies ko, pero I want to give you extra pride dito sa pelikulang ito kasi sobrang talaga namin pinagmamalaki. Ang ganda-ganda po nitong pelikulang ito. Ang ganda talaga. Sa mga casual viewers naman, dapat mapanood nyo ito kasi ito yung pelikulang masarap panoorin kasama ang
nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, mga barkada mo, mga pamangkin mo, kaklase mo, lahat. Hindi siya yung pelikulang, ay parang, dapat barkada ko kasama ko rito. Ay, dapat jowa ko lang, jowa. Hindi eh. Kahit sino ang kasama mo rito, ito yung masarap panoorin. Kahit sino man ang kasama mo, kasi lahat kayo makaka-relate. At maganda kasi ang epekto nito. Pag pinanood mo, magkakaroon ito ng magandang epekto sa ating lahat after natin panoorin. Is kung paano natin pakikitunguhan ng mga kasama natin sa bahay, kung paano natin pakikitunguhan yung nanay natin, yung mga kapatid natin. Itong pelikulang ito ay magti-trigger sa ating lahat para lalong maging mas mapagmahal. Kasi lahat naman tayo pinanganak ng may kakayahang magmahal. Kasi yun talaga yun ang purpose natin sa mundo eh. Magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Sa pelikulang ito po, pagkatapos natin panoorin, mabubuksan yung mga puso natin lalo para yakapin yung buong pamilyang natin, lalong-lalo na yung kapamilya natin na matagal nang nagsasakripisyo at nagmamahal para sa atin lahat. Kaya yun po. And the breadwinner is, so December 25 sa buong Pilipinas para mapapanood niyo po yan. At meron din kaming international play dates. Abangan niyo po ang showing yan sa Amerika, sa Canada, sa Guam, sa Saipan, sa Australia, sa New Zealand, sa Hong Kong, sa Singapore, sa January 2025 po. Sa Enero po nyo mapapanood sa mga bansang yan. At malapit din po, abangan nyo po sa Europa, mapapanood nyo po ang pelikulang ito na And the Breadwinner is. ABS-CBN Studios, Star Cinema, and the Idea First Company present And the Breadwinner is a film by June Robles Lana, starring the very good, one of the best actresses in the Philippines, Eugene Domingo. Thank you, Vice. Extra great, Miss Malu de Guzman. At ito tatay ko pa si Joel Torre dito. Imagine ko kung gano'ng kabigat kahuhusan yung mga kasama ko. May Joel Torre pa. Gladys Reyes, my sister, na sobrang brilyo talaga ng kanyang talento at buhok. My best friend, Jong Hilario, Maris Racal, Anthony James, Popoy Lee Santos. I love you very much. Villa Antonio, MC, Lassie, si Kulot, si Argus, ayan po, at ako po. And the unkabog phenomenal cast of the superstar, ang pinili natin lahat, Vice Ganda! Alright, sama-sama tayong buong pamilya ngayong Pasko sa mga sinihan at unahin panoorin ang And the Breadwinner is. Vice, we'd like to thank our, Yes, maraming salamat sa McDonald's! Love ko to! Salamat po sa support nyo sa akin lagi. McDonald's, I love you, my McDonald's family. Alright, let's have a group photo! And the breadwinner is... Pamilya nyo, ito yung pinakamasayang press call. Diba? Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga media friends, sa lahat ng mga tumutok sa atin, sa mga dito po sa lahat ng mga nasa bahay. And again, thank you very much, SB19! Thank you so much for your music. Maraming salamat po. Alright, let's have a group photo. Argus, tabi ka, lapit ka. Yeah, thank you. Alright, thank you, Jumbo and Daisy. Let's have the cast. Okay, let's have the families. Thank you muna kay Dia, kay MC and Lassie. Let's have the family. Gagawin ng pinagkamasaya Pasko ngayon Kasama kita Alright, thank you. Let's have Uge, Vice, Direct June. Ngayong Pasko Ito ang pinakamasaya
Thank you. Let's have Vice and Direct June. Pinakamasayang ano. Dalawa na lang kami natitira. Let's have a version of Vice and Uge, please. Ayan, ayan, oh. Ayan, oh. And then one solo Vice, please. Forward ng konti, Vice. Thank you. Thank you everybody for joining us. Maraming salamat po. Thank you, MJ. Thank you. That was so fun. I love you guys. I love you guys. See you all sa cinemas December 25. Irish? Thank you everybody for joining us. Sa lahat ng mga sa atin sa live stream. Maraming salamat po. Thank you, kapamilya! Agus! Hello! Picture tayo. Thank you. Thank you po. Salamat po, bye! Agus! Ako si Tito Jeff. Thank you. Ay, kapamilya na ito. Ay, hello po. Thank you po palagi sa pag-open together. Susundan ko na si Ana. Alam, may official statement ka ba? May official statement. Baton. I will represent them. Dati ko. Baka naman may